Good morning guys! Kumusta? Kumusta? Welcome to my channel. Ito guys, maaga ako nagpunta sa palengke guys. Namimiss ko na tong sinampalukan ng manok na may kangkong. Ayan lang ang ano ko guys kasi ano naman kami. Yan, masarap to guys. Ayan, maano pa yung manok. Maaga pa kasi parang hindi pa gutay-gutay. Ayan. Ito yung aking ginagamit na pangpaasing guys. Yan, masarap yan. So ito guys, ito na, i-ready lang natin ang ating ang ating mga kailangan. Hahagpatan natin tong ating kangkong, fresh na fresh pa yung kangkong guys. So, pag dito sa Bulacan, fresh talaga. Yung parang galing sa mga garden nila. Yan. Sinampalukan na kangkong manok. Pero ano lang inaano ko guys, yung paborito ko na ngayon yung mga pakpak. Ang sarap pala niyan. Yan. Sarap ihigop ng sabaw. Kahit na mainit ang panahon. Yan. Parang ang sarap tingnan. Sarap kainin na. Lusog-busog ang katawan mo dito. Alam mo guys, nung dati hindi ako talaga pala kain ng gulay. Hindi talaga ako hindi maganda pala sa katawan yung hindi ka kumakain ng gulay. Yung mahilig lang ako sa mga hotdog, yung parang baby, itlog, mga prito. Tapos pag may baboy naman, ginagawa ko, piniprito ko yan. Kahit sarap ng aking kain, pero hindi pala. Yung tumatanda ko, yung nagkakaedad na ako ng ganito, doon ko na na-realize. Sarap talaga ang gulay. Makulay ang buhay kapag may gulay. Kaya kain tayo ng gulay guys habang buhay pa para humaba rin ang ating buhay. Ano ba yun? Ayan. Kasarap po talagang kumain ng gulay guys. Naku, kulang-kulang pa ito sa akin. Ginagawa ko to para hindi tumataas ang sugar ko. Ginagawa ko to ginagawa kong merienda. Kunting kanin na naman kasi tumataas na naman yung sugar ko sa kakakain ng Maramdaman mo kasi pag tumataas ang sugar mo, bumibigat yung paa mo. At saka nahihilo ako nung isang araw guys nang namamalingki ako, hilo-hilo ako. Kasi yun pala tumataas yung sugar ko sa kainit. Galing ako sa palengke. Sa gitna pa naman ako ng palengke. Ang ginawa ko, kumano talaga ako yung nilakasan ko ng lakad ko kay para makauwi sa bahay. Gusto day. Ang hirap talaga guys. Ang hirap ng mahilo ka sa sobrang init. Hindi naman sa pagod dahil hindi ako nagpapagod. Basta kay bigla na lang akong pinagpawisan. Nanginginig yung tuhod ko sa gitna ng kalsada. Mga alas 3 yun kasi gusto ko nga, bumili nga ako ng saging. Gusto ko nga kumain noon ng saging. Bumili ako sa mga alas 3 ng hapon. Mainit pa dito masyado. Ako, yun nga ang nangyari. Parang nagkukulaps ako sa init. Nagkukulaps talaga ako sa init. Tapos pagdating ko dito sa bahay, ay naku guys, umupo ako, tapos bigla akong, ang pangit pala, bigla akong uminom. Ako lang kasing mag-isa dahil wala dito yung apo ko, nasa school pa. Bigla akong uminom ng tubig na malamig. Ako'y ginoo ko, bigla akong nahilot, saka sumakit yung tiyan ko. Ang ginawa ko, humiga ako, nagpahinga ako ng bago ako makaluto ng pagkain ko. Ang hirap pa ng mag-isa guys, lalo pag nagkakasakit ka. Ang hirap pala ng ganito. Wala na kasi tayong magawa. Tumatanda na.
Kumbaga papunta na, dahan-dahan na lang. Kaya ingat-ingat kayo, Diyos ko, dahil first time kong naranasan ng ganun, guys. Bigla na lang nanginginig yung tuhod ko. Hindi ko naman inaasahan yun dahil hindi naman ako high blood. Yun lang nga, sabi nga nila, pag hindi ka daw high blood, titirahin ka naman doon sa ano mo, sa sugar mo. Biglang tumaas ang sugar ko sa kainitan. Dapat high blood yun, di pa pag ano. Siguro pag na high blood ako, wala na ako ngayon, hindi nyo na ako makikita. Kaya lagi akong nagpapa-check up, uy guys, yung ano sa center, yung aking dugo. Kahapon, papa-check up ako. Ano, 100/70 yung dugo ko. Mababa lang din. Kaya pasalamat din ako hindi high blood. Kaya kung high blood pa ako, inatake na ako noon. Tsaka sa awa naman ng Diyos, wala akong sakit sa puso. Yun lang nga ang problema ko guys sa ano, yung blood sugar. Kasi pag yung nasasarapan ka ng kain, hindi mo mapigilan, ay pero hindi na talaga ako nagdi-drinks ng mga matamis katulad ng coffee, tsaka yung mga soft drinks. Hindi na talaga, nasanay na talaga ako sa ganito. Kaya lang ganun. Kaya ingat-ingat tayo po. Diyos ko, day. First time kong nagganon na ano, first time kong ng ganyan. Ayan guys, umpisahan na natin pagluto para makakain ako ng almusal. Para may ano. Sinigang. Ayan guys, pagkatapos kong maggisa, ayan, nililipat ko dito sa aking malaking kaserola para maano yung ating sabaw. Ayan, tamang-tama lang yung sabaw. Konti lang naman kami, dalawa lang na kaming kakain yan. Kaya ayan, hintayin na lang natin yan kumulo ng kumulo at nang mailagay natin ang kangkong. Kaya guys, takpan lang muna natin yan hanggang sa maluto yan. Okay. Wow! Ito na guys, luto na ang ating sinigang sa sampalok. Ayun mo yan guys, ang daming sarap. Mas gusto ko naman kasi ang manok guys kaysa baboy. Kasi makolesterol yun pag maraming taba. Bihira lang ako kumakain na magluluto talaga ng baboy. Lagi talaga yung manok. Kasi isa pa, paborito ng aking apo. Kami lang naman dalawang kakain dito, kaya yun. Tsaka yun, sinusobrahan ko rin ang sabaw para sa aking aso. Ayan, pakuluin ko lang ng gusto yan para ayoko kasi yung yung kangkong nga hindi malambot na pagkain ko malutong-lutong. Ayaw ko ng ayan na guys. Yan, sarap na yan ang aking sinampalukang manok. Ayan. Kumukulo. Pakuluin natin yan. Iwan muna natin yan guys. Magre-ready ako ng aking pagkain. Mag-aalmusal na ako. Gutom much. Ito na guys, naluto na rin ang ating sinampalukang manok. Kaya kain na tayo pero before that, pray na. Thank you Lord sa blessing na binigay. So, let's eat na guys. First bite. Kunti lang kanin ko guys, hindi pwede kumain ng marami. Sarap.
Kain tayo. Siguro ang pamahaw ko na to, baka hindi na ako magtanghalian. Kasi masyadong heavy na ito eh. Ayan. Kangkong. Mainit. Pero mahap. Kaya na rin kayo dyan, sabay tayo. Yung apo ko pala tulog pa. Kaya hindi ko muna ginising. Hindi na hindi na makahalos kakakain. Alam mo guys, kung maaari ayoko nang bumiling yung lutong ulam. Ito po ako yung magluluto eh. Bukod sa pag bumili ka ng lutong ulam, di ka magsawa. Kasi kung ano lang order nila, yun lang. Wala kang ng ano. Katulad ng magluto ka nito, katulad nito, 100 lang ang manok ko. Mga 140 lang ang gastos ko. Eh, ang dami ko namang naluto. Kasama ko yung mga aso. Di naman masisira yan pag